Ay kitam din luay no libro idua Korinto besan tamtu kabuuan no kabanata 3. Akala ba ninyo ay pinupuri naman namin ang aming sarili? Kami ba'y tulad ng iba na nangangailangan pa ng rekomendasyon para sa inyo o mula sa inyo? Kayo mismo ang aming sulat ng rekomendasyon. Nakasulat kayo sa aming puso upang makilala at mabasa ng lahat. Pinapakita ninyo na kayo ay sulat ni Kristo na ipinadala niya sa pamagitan namin. Hindi nakasulat sa tinta, kundi isinulat ng Espiritu ng Diyos na buhay at hindi sa mga tapyas na bato, kundi nakaukit sa puso ng mga tao. Nasasabi namin ito dahil kami ay may pagtitiwala sa Diyos sa pamagitan ni Kristo. Kung sa aming sarili lamang ay wala kaming kakayahang gawin ito, subalit ang aming kakayahan ay kaloob ng Diyos. Binigyan niya kami ng kakayahang maging lingkod ng bagong tipan, isang kasunduang hindi ayon sa kautosang nakasulat kundi ayon sa Espiritu. Sapagkat ang kautosang nakasulat ay nagdudulot ng kamatayan, ngunit ang Espiritu ay nagbibigay buhay. Nang ibigay ang kautosang nakaukit sa mga tapyas ng bato, nahayag ang kalwalhatian ng Diyos. Kaya nga hindi matingnan ng mga Israelita ang mukha ni Moises kahit na ang liwanag na iyon sa mukha niya ay pansamantala lamang. Kung ang paglilingkod ng batay sa kautosang nakaukit sa bato at nagdadala ng kamatayan ay dumating na ang mga kalakip na gayong kalwalhatian, gaano pa kaya ang kalwalhatian ng paglilingkod ayon sa Espiritu? Kung may kalwalhatian ang paglilingkod na nagdudulot ng hatol ng kamatayan, lalo pang malulwalhati ang paglilingkod na nagdudulot ng pagpapawalang sala. Dahil dito nasasabi nating ang dating kalwalhatian ay wala na, sapagkat napalitan na ito ng higit na malwalhati. Kung may kalwalhatian ang lumilipas, lalong higit ang kalwalhatian ng nananatili magpakailanman. Dahil sa pag-asa naming iyan, malakas ang aming loob. Hindi kami tulad ni Moises nagkatalukbong ng mukha para hindi makita ng mga Israelita ang paglipas ng kalwalhatiang iyon. Ngunit naging matigas ang kanilang ulo kaya't hanggang ngayon nananatili ang talukbong na iyon habang binabasa nila ang lumang tipan. Maalis lamang ang talukbong na iyon sa pakikipag-isa kay Kristo. Hanggang ngayon, may talukbong pa ang kanilang isip tuwing binabasa nila ang mga aklat ni Moises. Ngunit kapag lumapit ang tao sa Panginoon, naalis ang talukbong. Ang Panginoong binabanggit dito ay ang Espiritu at kung nasaan ang Espiritu ng Panginoon ay merong kalayaan. At ngayong naalis na ang talukbong, nagniningning sa ating mga mukha ang kalwalhatian ng Panginoon at ang kalwalhatiang iyan na nagmumula sa Panginoon na siyang Espiritu ang siyang magbabago sa atin mula sa isang antas ng kalwalhatian hanggang tayo ay maging kalarawan niya. Paksa. Tu paksa tayo o kuha tayo na sa dili ako paanlaway. Ha? Tu tu kuha kapulongan, tu paako dul, no palamong itudu o no pala missionary. Tu kapulongan at tumongyari no kapulongan tu paako dul o ubli sabin tu rekomendasyon no mong itudu. At ako tu paako dul no idi ay dahil sa eno pala tinuduan to espiritu no makidapat. Kaya kay Bilaysid. One day, no dede na tukuat sokod, today, yung dating tipan tayo na Tagalog. Today, no balo sokod. Today na sokod, tukuha kautusan, to balo sokod ay to kuha panalig ka ni Jesus at kay kaligtasan kitam no pamagitan na. Siya punta maging sublintam kuha no ang tumantao sluton na eh. Sa di ti Corinth,
kay teddim alta at lawintam tayo kuha pala o sila kabenata apala alta o seden ti Pablo. Mo lamang kay Pukoy di ka kay Pukoy ay wan siya karapat depat amanudu di kayo dahil wan duman siya adina o kilalan no pala kay tungkolin o no pala mangumnul ha. Kaya adin na kuha at adin na wan siya mo papa siya karapat depat makialam at bala o sabin de ato pangituduna ay wan tama wan nakaayon no kalino makidapat. Pero no pagbesan tam to 2 Korinto 4:15 yaay duman to kuha pala intudu de 4:15 pinakoy siya tedi ang lahat ng pagtitiis ko ay para sa kapakanan ninyo upang sa pagdami ng mga naman 15:5 bersikulo 5 no kamaliak na pagbesa. Hindi namin ipinapangaral ang aming sarili. Adin nakuha obetin na tayo nakuha pamagitan o toko yun na tumong itudu no kabutelan ti kuha Korinto. Adin na kumapapodisid. Kaya pinakoy, hindi namin ipinapangaral ang aming sarili, kundi si Kristo Jesus bilang Panginoon. Kaya to intudu no monudu na kabutelan, ay adin na to sadile de dunong, to sadile de pangaintindi, wan na kaayon no kalino makidapat. Tayo na 2 Korinto 11, pinakoy siya tidi. Ti Pablo, pinakoy, sapagkat malugod ninyong tinatanggap ang sinumang dumarating at may Jesus na ipinangangaral na iba sa ipinangaral namin. Na modele sabin, to intudu de I want man to intudu ni Pablo. Tinatanggap ninyo ang espiritu at aral na iba sa itinuro namin sa inyo. Pok na dito tinapokoy kayo di ay parehas to itudu na no itudu mo. Kaya di po ko'y parehas to itudu no apostolik no itudu yung medika. O di kaya ito kuha, itudu no tagesubog parehas no itudu mo. Adin na wan di talaga mon dongol no mismo kuha o toko yun no itudu no mon nudu. At hindi duman to o sabin ni Pablo kuha pa isepon nyo, te kayo duman na mondongol kayo na mong itudo na kabutelan. Pinakoy siya di pinapagtiisan ninyong kayo alipin, sakmalin, pagsamantalahan, maliitin o sampalin. Nakakahiya man o ay aaminan kong hindi namin kayang gawin iyan. Mismo ay duman tumong itudo na kabutelan o samantalan de o kayaan de to pala utuduan de. Once minon dom kuha to intudu de ay to paandongol no kautusan. To paandongol no pala otos tayo no dede na kuha tayo no lomang tipan. Abala kuha to isa de sinabi adin ay besang ko pamo. 3:1-3. Akala ba ninyo ay pinupuri na naman namin ang aming sarili? Kami ba'y tulad ng iba na nangangailangan pa ng rekomendasyon para sa inyo o mula sa inyo? Kayo mismo ang aming sulat ng rekomendasyon. Nakasulat kayo sa aming puso upang makilala at mabasa ng lahat. Ipinapakita ninyo na kayo ay sulat ni Kristo na ipinadala niya sa pamagitan namin. Hindi nakasulat sa tinta kundi isinulat ng Espiritong ng Diyos na buhay at hindi sa mga tapyas na bato kundi nakaukit sa puso ng mga tao. Ay duman tukuha kabuluhan na rekomendasyon. Halos parehas kasi inumalang din na kalina Amerika. No kay tiddi tayo di og gemiton lalo tayo numinog adaw. Halimbawa, budi ko pumasok na isa talibeho. Tayo na isa opisina. Siyempre di wanak o lupaan. Kaya nutagete di. Mongyari eti Amerika, mongyari ti Pilipinas, karanewan tayo no palaminog adal na kolehiyo.
O di kaya kuwa, agya kay pumasok halimbawa na kuwa construction. Ha? Ay halimbawa, kuwa umayakti din no pinakabusing, budi ko magtaribeho. Because amad po ko'y ay antoy dunong mo te klase taribeho, ay po ko'y kamaadoy nagawa ko beli. Po ko'y akti di, maado to nagawa ko beli. Ay pinakpukoy tiad man to pa ako dun no edi. Tiatin duman to kuwa kay pukoy mongnol ka. Karenewan kay tawidak na kuwa pala papil, solat, inumalang no edi pala alta. Kuwa bilang pa ako dul ay nagtaribeho ak pari dekade o taino dekade. Yin na to kuwa pala solat, kuwa pukoy de rekomendasyon dahil como wanak ulupaan, pukoy si tiatin duman to pukoy mongno ka o ay sadi mo lamang to ngadon no kuwa alta to kay nagsolat a mongnolak isap no edi mo lamang sadi to kuwa sil number na tayin update tawagen o lupaan nyo man to ti David nakagawa siya na beli. May nagawa na mo paya to ginawa na. Dito asahan ko de masabi tayo kuha makapagtaribeho ak. Kaya to sabing tayo, intindi nyo to budi na sabing. Kaya dito ugele de, dito ugele hanggang ni Edut. Ay, ye pala kuha mong ito doon nakabutelang. Kay tawid sina pala solat no ni Esid bilang to rekomendasyon. Pero mo lamang kay butil to dekade. Bala adin na oseden de ti Pablo dahil wan siya kitawid no idi pala papil, idi pala solat, inumalang nakalad. Ye sididi dumana kuwa po koy sit kaya wan siya karapat depat. At amad po koy hangin ni Edut kay po koy duman tayo numong ito. Tiyak ka minog-adal, wan ka duman minog-adal na kuwa mo taas, wan ka ubde maging pastor. Po koy sit kalad. Agyawan din na kaayon no kalilo makidapat. Kaya ibudi de sabin, akitidi kuwa kailangan dumang kay makapagpatonay umalang na alta among nula kagong gawa. Ye duman ito pinakoy ti Pablo ta iti Galacia 1:10. Bakit ko sinasabi ito? Dahil ba sa nais kong mapuri ng tao? Hindi, ang papuri lamang ng Diyos ang tangi kong hinahangad. Sinisikap ko bang magbigay lugod sa tao? Hindi. Kung iyan ang talagang hangad ko, hindi na sana ako na naging alipin ng Diyos. Mohalaga ka ni Pablo, tumakay dapat to kay sabi siya ay karapat dapat. Wana pinongeta tayo nakalad. Pinongeta na tayo numakidapat. Karapat dapat ka magtaribeho ayon no kabudyan nyo uwan. At onolong mismo tumakidapat to na meta ka ni Pablo. Kaya pinakoy siya tae, te ako ay 2 Korinto, ti kayo mismo to solat, ti kayo duman to paakudol, to pangibalo no bilayo to paakudol, karapat dapat tak magtaribeho tae, manudude kayo. Ha? One day, hinakahangan no kuwa pinag-adalan. Nuwan amo dahil no minongyadi de kade no pamagitan na. Kaya siday duman to pa ako do no de ka na ministry. No kay kabuluhan to ministry na. Pinakoy siya tedi. Tae kuwa siltang pinugadalan. I 2 Korinto 2:14 hanggang 17. Pinakoy ngunit salamat sa Diyos at lagi niya kaming pabustan tam di besang ko di kakani. Mukamaliak mo dalas, pasensya di kayo. I 2 Korinto 12:12. Isa dumana pa ako do. At di ka na tungkol na inumalang numakidapat.
Buong tiyaga kong pinatutuhanan sa inyo na ako isang tunay na apostol sa pamagitan ng mga himala at iba pang mga kamamangha-manghang bagay. Ginawa na, ipalaginawa siya bilang paakulo at kuwa siya to ginamit no makidapat ti Korinto. Siya kuwa karapat depat siya agyawan siya kay tawid na solat inumalang nakalad ayus duman mongnol duman na dehil no sadi no ginawa na. Isipon tam to ginawa ni Pablo. Tiba Pablo mismo to tagibu nanudu ti Korinto. Katulad ko, tiyak to tagibu nanudu no kakudlan ti kuwa igsapit. Ti salabuyo. Tiyak to tagibu na panganol ko. To tidemak ti langka, ti salmag ti kuwakawangan. Pero tiyak dumanay, ti ina kuwa, ti kami masasawa ti salabuyo, mapidya, igsapit. Ay, pohnado siya. Kaya yung paisip na, ang tumantap ingat yun kuwak, ti aduman, antud, ipaakudulaob dia ka manudu dia kayo, ti kayo mismo na dehil, ti kayo duman ay benalo no makidapat. One dehil, kay pala sinunod kayo betas. Tade kuwa kay paakulo at kakud lang to intudu ko di kayo dehil minanalig kayo. No pamagitan ni Pablo, ginanap no makidapat, to sinabi na deto edi pangako na deto tinakuha tinakan ni Ezekiel, pinakoy siya ti dibesang ko bibigyan ko kayo ng bagong puso at bagong espiritu, ang masuwayan ninyong puso at gagawin kong pusong masunurin. Bibigyan ko kayo ng aking espiritu upang makalakad kayo ayon sa aking matuntunin at masunod ninyong mabuti ang aking mga utos. One day hilminon dongol si taonolon tam wando man kay magaway isa alta tain may ligtasin. Onolon tamli. Pero inat din na si nabalo angos. Wan naman to angos sa to dede na wan mong nula mandongol, wan kay pamo di mandongol no kanuma kadapat. Kay balo angos, mo bilay. At tuntandog ayon no kabudyan no makidapat. Kaya to paakudul at ti Pablo to ginamit no makidapat karapat dapat siya manudu dekade, ana dehil no minong yadi no bilay de. Pinakoy siya ti dinasasabi namin ito dahil kami ay may pagtitiwala sa Diyos sa pamagitan ni Kristo. Kung sa aming sarili lamang ay wala kaming kakayahang gawin ito. Subalit ang aming kakayahan ay kaloob ng Diyos. Binigyan niya kami ng kakayahang maging lingkod ng bagong tipan, isang kasunduang hindi ayon sa kautosang nakasulat, kundi ayon sa Espiritu. Sapagkat ang kautosang nakasulat ay nagdudulot ng kamatayan, ngunit ang Espiritu ay nagbibigay buhay. Wan na o sabi, ay tiyak tumongno, kaya mo taas to angos na, tiyak dumon tumodunong uwan. To o sabi na tayo, inumalang inumakidapat. Tukuha, sinabi ko ni Edita Besang ko kakanisa, ay no, 2 Corinto 2, 14 hanggang 16. Pinakoy siya tidi. Ngunit salamat sa Diyos at lagi niya kaming isinasama sa parada ng tagumpay ni Kristo dahil sa aming pakikipag-isa sa Kanya. Sa pamagitan namin ay pinalalaganap ng Diyos sa lahat ng dako ang mabangong halimuyak ng pagkakilala sa Kanya. Para kami mabangong samyo ng insenso, inihahandog ni Kristo sa Diyos at nalalanghap naman ng mga naliligtas at ng mga napapahamak. Sa mga napapahamak, ito'y parang alingasaw na nakamamatay. Ngunit sa mga naliligtas, ito'y halimuyak na nagdudulot ng buhay. So ito na dahil di kami kuha tayo ilarawan no makidapat sa dile na no pamagitan mi kaya tayo no kalad ti kami mo bengi tayo no kalad ti kami kay buyok. Yun na to sabi na.
Pagkatapos pinakoy, sino ang may sapat na kakayahang gumawa ng mga bagay na ito? Yun na to iningat na taino kabenata 2. Kaya pinakoy siya taino 3, tain 5, pinakoy, kung sa aming sarili lamang ay wala kaming kakayahang gawin ito, subalit ang aming kakayahan ay kaloob ng Diyos. Wan kami kay naintindihan ni Pablo, wan siya kay magawa taino sa dile na tain kuwa makaipekto siya na bilay sipat angos na kalad. Deto tagibu nanuduti Pablo ti Korinto, sinabi na sa ino 1 Korinto 2:1-5, mga kapatid, nang ako'y pumunta riyan, ipinahayag ko sa inyo ang hiwaga ng Diyos, hindi sa pamagitan ng kahusayan ng paninalita o ng malawak na karunungan. Sapagkat noon ako'y nariyan, ipanasya ko wala akong ibang ipapaalam sa inyo maliban kay Kristo at ang kanyang kamatayan sa krus. Noon ako'y nariyan, ako'y nangihina at nanginginig sa takot. Mohena to angos na. Ninol na day, wan siya kaya taino sa dilena. Sa aking pananalita at pangangaral ay hindi ko sinubukang hikayatin kayo sa pamagitan ng mahuhusay na talumpati at karunungan ng tao. Subalit nangaral ako sa pamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu upang ang inyong pananampalataya ay masandig sa kapangyarihan ng Diyos at hindi sa karunungan ng tao. Ito pinakabudi na sabin, ha? No pamagitiak duman to ginamit no makidapat. Gemitak amo no makidapat. Tumakidapat to kay gawa no pamagitan ko. Ninol na day, wan siya kilakas, ti angos na, kaya pinakoy siya dito, tagibu siya nanuduti Korinto, gunggayong gon siya na takot, mohena siya. O sabing ko de kayo, tungkol no sa diliak, de tagibuak nanuduti igsapi, de tagibuak dumanti sa labuyo. Motot takotak, pukak ay adinak mo na wamong no, nervyoso ak, at hanggang ni edut pag manuduak de kayo karanewa na habe adinaw kabehanak, wanak dumang kay lakas ti sa dilyak tain maipektuhan to bilayo no pamagitan no ituduko. Tumakay dapat to behala ang meta no tiyatin duman to karapat dapat ang manudu. Yakudu lahat ta alta ayon no nakasolat ti kuwa libro gawa o no versikulo 18. Pinakoy, subalit tatanggap kayo ng kapangyarihan pagbabasa inyo ng Espiritu at kayo ay maging mga saksi ko sa Jerusalem, sa buong Judea, sa Samaria, sa hanggang sa dulo ng daigdig. Karapat depat duman tumonalig, tuminanalig komo sa ito Espiritu de kade, ang mga kalat na mo pea beleta, wan duman di kitidi, wan karapat depat, ako isa mo nalig. Karapat depat, at tungkolin man na inotod no makidapat di kitam dahil monalig kitam. Sa ilo angostam to espiritu no makidapat como sa ito ti angostam to espiritu no makidapat ti kitam to og gemiton no makidapat tain ihayag to mo pea beleta tain nakalad. Pero ko ti Jesus tay bala siya ino mga no kudus, bala siya ini pako no kudus. Juan 15:4, manatili kayo sa akin at mananatili din ako sa inyo. Hindi magbubunga ang sangang hindi nananatili sa puno. Gayon din naman, hindi kayo magbubunga kung hindi kayo mananatili sa akin. Huwag kitam kay lakas, ag gumawa no pala ipaggawa no makidapat no pamagitan no sa dileta. Huwag kitam unabis kay lakas. Pag mo natele kitam tayo no makidapat, mong pasakop kitam tayo no makidapat, siya duman to kay gawan no pamagitan tam, taang kay kabuluhan to di kitam og gawan. Kaya deto nanuduti Pablo, ginamit na to kuwa inasahan na to makidapat to gumamit de ka na siya, isa mo gamit siya to martilyo. To makidapat to magpako. Siya to martilyo. Habeak mo nudi di kayo obligado tiya kayo og gemiton no makidapat tayo no sa dili ako kakayahan wala kay lakas
at ako do wala karapat depat tamanu dude kayo no pamagitan no sadili ako lakas ti no og makidapat tugong gemit diak tain kekabulohan to o sabing ko taino angosyo. Apilong ko siya tay subli tuloy tam. Binigyan niya kami ng kakayahang maging lingkod ng bagong tipan. Tubalo tipan. Wa isipon ko bagong tipan tuloy ko besan ha. Isang kasundo ang hindi ayon sa kautusang nakasulat kundi ayon sa espiritu. Kuto kautusan to dede na tipan. Sapagkat ang kautusang nakasulat ay nagdudulot ng kamatayan, ngunit ang espiritu ay nagbibigay buhay. Today rin natipan, tukuha panunod no kuha kautusan. Kay di mo handog pang samantala amo, to pamapatin na hayop, tayo makasikaso to isa kasalan, maging habel larawan amo. Siyempre, kuha, tubalo tipan, kay bilaywang kay hanggen, no pamagitan no handog, inihandog ni Jesus to sa dile na paridikitap. Kaya kay bilaywang kay hanggen. No dede na tipan, pangsamantala amo, pagpatawad uwang kay bilaywang kay hanggen. Tulomang tipan, kautusan, inatumong ngatod na, kuwa inadumani kuwaon alang no idya kamatean taon nolong tam to kautusan kailang mandongol no kautusan ta intangge pong kanu makidapat o nolong tam ayon no nakasolat ti Roma 3:19-20 o nolong no makidapat wan dumang kay alta sunsunod no agyat kuno kautusan lahat duman ay mo kasala kaya to pinakalayon no kautusan ipolaway to kasalanan tam nolong yodi modalas kuwadi intudu di kitam. Kaya to kautusan tumampanol di kitam anamate kitam ta inumakidapat. To balo kuwa balo sokod to balo tipan ina tumong atud na bilay. To kautusan kay kondisyon mandongo kayo tanggapon ta kayo. To balo tipan balo kuwa sokod wang kay kondisyon. Tadehil no inkosa no makidapat labes na gawa na alta. Ayasit kay kaya. Dehil ako maning tudu no kuwa balot tipan. Taminay ligtas no pamagitan no balot tipan. Kani Jesus. At sila o gemiton no makidapat de idi. Nang ibigay ang kautusan na akaukit sa mga tapyas ng bato na hayag ang kalwalhatian ng Diyos. Kaya nga hindi matingnan ng mga Israelita ang mukha ni Moises kahit na ang liwanag na iyon sa mukha niya ay pansamantala lamang. Kung ang paglilingkod ng bata ay sa kautusan na kaukit sa bato ay at nagdadala ng kamatayan ay dumating na may kalakip na gayong kalwalhatian. Gano pa kaya ang kalwalhatian ng paglilingkod ayon sa Espiritu? Kung may kalwalhatian ay ang paglilingkod na nagdudulot ng hatol ng kamatayan, lalo pang malwalhati ang paglilingkod na nagdudulot ng pagpapawalang sala. Dahil dito masasabi nating ang dating kalwalhatian ay wala na, sapagkat napalitan na ito ng higit ng malwalhati. Kung may kalwalhatian ang lumilipas, lalong higit ang kalwalhatian na nang nananatili magpakailanman. Deto in atud to kautusan. Tukuha lomang tipa na po ko yan. Ha? Ay siyempre kay kalwalhatian. Ta inumalang numakidapat. At mismo nakasolat, to kautusan ay benal. Lahat taon alang numakidapat ay benal. Kaya kay kalwalhatian. At insolat numakidapat to idi kautusan ta inadetnap. Pero wan minagyanap to kaligtasan no pamagitan no kautusan. Roma 7:5 pinakoy naong tayo namumuhay pa ayon sa likas ng pagkatao, ang ating mga masasamang hilig na pinupukaw ng kautusan ay naguudyok sa mga bahagi ng ating katawan na gumawa ang mga bagay na hahantong sa kamatayan.
Tu kautusan tu mga to di kay tam na kamatayan dahil una bis wan kay minakagenap, wan kay minakadong pandong mandongo, wan kay minaka pandongo no kautusan na lobusan. Agyati-atin de kitam. Pero mo paya tu kautusan, kay kalwal hatayan. Kaya o sabi na, mo paya tu ako utusan, pero isipon tam no agkalam higit to pangapeya no balo ko asokod. Agkalang kapeyan o agkalang ito pangahigit no kapeyan no mo paya beleta dahil ina duman ay mga tod na bilay wang kehanggen. Kaya to dede na to sokod, kailaman dongol no kautusan ay wandin. Wandin kay templo. Wandin kay kailangan na sunod na pala betas tain mo paya tain no makidapat dahil kuwa at ano ninong no makidapat siyempre di wantam di kaya tupadon. Dahil tumopea beleta to nakapangatod na kaligtasan labes na gawa ng alta. Kaya siyempre, mas kay kalwal hatayang to balotipan. Tumopea beleta. 3, 12 hanggang 15. Dahil sa pag-asa naming iyan, malakas ang aming loob. Hindi kami tulad ni Moises na nagtalukbong ng mukha para hindi makita ng mga Israelita ang paglipas ng kalwalhatiang iyon. Ngunit naging matigas ang kanilang ulo kaya't hanggang ngayon nananatili ang talukbong na iyon habang binabasa nila ang lumang tipan. Maalis lamang ang talukbong na iyon sa pakikipag-isa kay Kristo. Hanggang ngayon, may talukbong pa ang kanilang isip tuwing binabasa nila ang mga aklat ni Moises. To asahan tam ay siyempre kay bilay wang kay hanggen kaya mo lakas to ang angos tam. Ta onolon tam to kuwa to itudu to asahan tam to mga tud na bilay wang kay hanggen. Ti Moises kuwa besang ko tuminong yari tayo no kuwa Exodo. Dito sino malakap ti Moises na kay sabi no makidapat. Ha? Ina dumanto o suluto na de dinumolos kaya besang ko. Tayo ko Exodo 34, 29 hanggang 35. Mula sa bundok ng Sinai, bumaba si Moises na dala ang dalawang tapyas na batong kinasusulatan ng mga utos. To 10 utos. Hindi niya namamalayan na dahil sa pakikipag-isa, usap niya kay Yahweh ay nagniningning pala ang kanyang mukha. Mako, engap. Nang makita ni Aaron at ng mga Israelita na takot silang lumapit. Ngunit tinawag sila ni Moises, lumapit naman si Aaron at mga namumuno sa Israel at sila ay nag-usap. Pagkaraan noon, lumapit kay Moises ang lahat ng Israelita at sinabi niya sa kanila ang mga utos na ibinigay sa kanya ni Yahweh sa bundok ni Sinai. Pagkasabi nito, tinalukbungan ni Moises ang kanyang mukha. Tuwing makikipag-usap at haharap siya sa presensya ni Yahweh, inaalis niya ang takip ng kanyang mukha. Paglabas dito, sinasabi niya sa mga tao kung anong inuutos ni Yahweh at makikita naman nila na naniningin ang kanyang mukha. Kaya tatakpan niya muli ito hanggang sa muli niyang pakikipag-usap kay Yahweh. Tinakpan niya, tumukha na, dahil mo takutsid, no kalwalhatayan no makidapat. Tupangi atod no kautusan ay makot-takot. Dahil o isipon na alta, wang ko kaya tupadon. Pero papauwan din, kinumopas dumandi. Hinumena dumantuyi di ta, kasi to kautusan ay pangsamantalaan mo. Wampang bilay wang kehanggen. Roma 10:3. I 2 versikulo ibesan ti Roma 10. Roma 10 ata kuwa 11. Hanggen ni Edu, dahil hindi nila yaay. Sulutong to Israelita, dahil hindi nila
Lala ang pamamaraan ng Diyos upang gawing matuwid ang tao at nagsipap silang gumawa ng sarili nilang pamamaraan. Hindi sila nagpasakop sa pamaraang itinakda ng Diyos. Dahil wanda ka naintindihan to kabuluhan no kautusan, dahil wanda ka naintindihan to kakudlan, inasahan dito sa dile de magawa. Ha? Roma 11, versikulo 10. Pinakoy, lumabo nawa ang kanilang mata nang hindi sila makikita at sila makubo sa hirap habang buhay. Dahil tinanggihan dito kakudlan, bulag sit, kaya to obesan tam ti kuwa Korinto, at to pinakoy di matigas ang kanilang ulo hanggang ngayon na nanatili ang talukbong. To esip de, ay adin na nakasade tayo kakudlan to alta kuwa tuntang gino kakudlan adin na kay talukbong to esip de. Wande ka intindihan to kakudlan mo peya beleta. Kaya duman pinakoite di tayo kuwa Korinto, 2 Korinto 3:16. Ngunit kapag lumapit ang tao sa Panginoon, naalis ang talukbong. Ang Panginoon ang binabanggit dito ay ang Espiritu, at kung nasaan ang Espiritu ng Panginoon ay merong kalayaan. Ay mo papamid deyo to talukbong tayo na esip, tayo na angos. Tumanalig ka ni Jesus. May deyo duman kay intindihan, kay liwanagin na tungkol no kakudlan. At naidi ikuwam kay kalayahan kitam. Ay mo pa ang tumanios budi na sabin na kay kalayahan. Kalayaan. Ha? Juan 8:32. Pinakoy ti Jesus. Makilala ninyo ang katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. Pamagitan no kakudlan mo layay alta. Galatia 5:1. Bala ko ipaliwanag. Galatia 5:1. Malaya na tayo dahil pinalaya tayo ni Kristo. Kaya't magpakatatag kayo na huwag nang paalipin pang muli. Papakita mo laya. Kasi deden alepin kitam na kasalanan. Ti satanas to Panginoon tam. Mosakopang kitam no kamatayan. Pinalaya kitam no makidapat no kapangyarihan ni satanas no kapangyarihan na kasalanan. Huwag kitam din kailangan, huwag kitam obligado mandongol no kautusan tain mo peya kitam no makidapat at onolon tam huwag duman kay alta mondongol no kautusan. Yako dul duman kuwa besang ko tiyak man. Roma 7, 8 hanggang 11. Ang ibig bang sabihin nito ang kautusan ay masama? Hindi. Kaya lamang, kundi dahil sa kautusan na hindi ko sana nalaman kung ano ang kasalanan. Hindi ko sana nalalaman kung ano ang kung paano pagnasaan ang pag-aari ng iba kung hindi sinabi ng kautusan. Huwag mong pagnasaan ang pag-aari ng iba. Ngunit dahil sa utos, ang loob ko ay pinukaw ng kasalanan sa lahat ng uri ng kasakiman. Sapagkat walang kasalanan kung walang kautusan. Noong una, namuhay ako ng walang kautusan. Subalit, nang dumating ang utos, nabuhay ang kasalanan. At ako'y namatay. Ang utos na dapat sanang magdulot sa akin ng buhay ay siyang nagdulot sa akin ng kamatayan. Sapagkat kasangkapan ng kasalanan ng utos upang ako'y dayain. At sa gayon ay napatay nga ako ng kasalanan. No antumanyo agedon, no kautusan,
O sabin, huwag kayo mambutil, huwag kayo manakaw, huwag kayo manganayam, inasadi-sadi bege, no ina o donglong ko dahil no kuwa in kay sige po yedi tubudi ko gawan. Kaya na mo dile sabin alepin kitam na kasalanan. Pero pinalaya kitam no makidapat na kasalanan at no kapangyadihan no kasalanan at pinalaya na kitam na kamatayan. Wan kitam din kailangan mampasakop no makidapat kaya ubde duto isa pinalaya na kitam tain ubde kitam dumani no makidapat at gumagedde ka na. Hebreo 4:16. Huwag tayong mag-atubiling lumapit sa trono ng mahabaging Diyos upang makamtan natin ang hagbag at pagpapala na tutulong sa ating sa panahon ng ating pangangailangan. Molaya kitam din ni Edut, makadeni no makidapat. Pinalaya na kitam no pamagitan no kaligtasan in atod na di kitam no pamagitan no ginawa ni Jesus. Molaya kitam, wandi nagawa no kautusan. Yedi to nagawa no mopaya beleta. Ato in kosa no makidapat di kitam. Kaya nakasolat. 3:18. At ngayon, naalis na ang talukbong. Inaideyot tam. Naningningin sa ating mga mukha ang kalwalhatian ng Panginoon. Sa di kitam to kabuuan no makidapat, at kayintindihan tam to kalwalhatian no makidapat no pamagitan no panalig tam no ginawa ni Jesus. At ang kalwalhatiang iyan na nagmumula sa Panginoon na siyang Espiritu ang siyang magbabago sa atin mula sa isang antas na kalwalhatian hanggang tayo'y maging kalarawan niya. Anto ay pinakabuli na sabin, ha? Como adin na olawin tam, siyempre, tam mismo olawin to kalwalhatian no makidapat. Pero dahil onolon tam, to kapeyan no makidapat o kaintindihan tam to kabenalan tam, kaintindihan tam to kalagayan tam di kana, minanalig kitam, binalo na kitam, at kasulukoyan o balon na kitam. Ha? Siyang magbabago, kasalukoyan mong yadi, o balon na kitam. Tain ilarawan siya. Mong papadi mong yadi. Onolon tam Roma 12:1 pinakoy siya tedi. O modala siya o edang nun. Alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y nakikiusap sa inyo na ialay ninyo ang inyong sariling bilang isang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Diyos. Ito ang karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. Huwag kayong makiayon sa mundong ito. Sa halip, hayaan ninyo baguhin ng Diyos ang inyong pag-iisip. Mumpapa, o balon. Pag mong pasakop kitam no makidapat, o balon na to esip tam, itulad na kitam kani Jesus. Tain ilarawan ti Jesus no pamagitan no bilaitam. O balong kitam no makidapat binob na tain lalo tam siya kaintindihan, tain lalo tumebe to kaugnayan tam de kana, tain lalo kitam magpodi. To kalagayan tam ti ores ay molenis, ayon no nakasolat, molenis kitam no makidapat. Pero o lenison na kitam, o molenisak, pero o lenison na kitam. Hebreo 10:14, sa makatuwid sa pamagitan lamang ng isang paghahandog ay kanyang ginawang ganap, o gawang ganap, o lenison, o balon na to esiptam, o balon na to bilaitam, ang mga nililinis ng Diyos. Molenis kitam din, hindi to kalagyan kitam, molenis ak no makidapat dahil bayad to kasalanan. Pero como tinanggapak na, kasalukoyan o lenison na kitam. O balon na to esiptam. Tekaitam. Tayo no mo nalig, tekaitam to ebidensya no balo sa kod no makidapat.
Tayo na ko aduan na alta tikitam tukadu Biblia debesan. Mong papade besan tayo no ugi no pamagitan no ugele tam no bilay tam. Ponlawin dito bilay tam be habe kita mong pasakop no makidapat. Agyawan de mismo o besan to Biblia. O besan dito ebidensya no Biblia tayo na bilay tam. Pag ipolaway tam, o gawan no makidapat tayo no angos esip tam. Ipolaway tam tupon na legen tam. One time duman, one kitam gunggemit na antumandi talukbong, one duman isuksok. Ha? Ipolaway tam no pamagitan no bilay tam, no kaletam, no taribeho tam. O lawin duman tumakidapat, no pamagitan no ogyawan tam, no bilay tam, habe kitam mong pasakop no makidapat. Kasi anto ay pinakalayonin na panalig, ilarawan tumakidapat. Kaya yaay to hamon. Pag ulawin kayo no makidapat, tuman ay obesan deti bilayo. Obesan dito paakudul to akudul. Obesan dito kuwa betas wan mong butil. Obe lawin dedi tawang kamong butil. Obesan dito kuwa nakasolat mahalon nyo to ka kuwa to ka inayayo. Obesan dedi ta inabilaitam. Obesan dito kali mahalon nyo to makidapat. Obesan dedi o lawin dedi ako mo halage di kitam tupon na legen tam tayo makidapat. Jadi mo halage higit na lahat.